Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, January 2, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa Pag-asa, itong shear line o yung salubungan ng malamig na hangin at mainit na hangin ang patuloy pa rin nakakaapekto sa may eastern section ng northern at central Luzon. Dahil dito asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng northern Luzon. Dahil dito asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakakaapekto pa rin sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao, pati na rin sa may Palawan. Dahil dito asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa Pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa hanggang sa susunod na 3 araw. Ngunit asahan na magpapatuloy pa rin ang epekto ng Northeast Monsoon, shear line at Intertropical Convergence Zone na siya naman magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. At dahil pa rin nga sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan ngayong araw sa Visayas, Mindanao, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Bicol Region, Quezon, Marinduque, Aurora, Isabela, Quirino at Cagayan, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Dulot naman yan ng shear line. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Ilocos Norte, ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan na dulot ng Northeast Monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa nalalabing bahagi pa ng Ilocos Region ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan na dulot rin ng Northeast Monsoon. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng shear line. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At dahil pa rin nga sa epekto nitong shear line, posible ngayong araw ang moderate to heavy rain sa may Cagayan, Isabela at Apayao. Kaya naman sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na maglalayag particular na sa may northern seaboards ng Luzon dahil inaasahan pa rin yung katamtaman hanggang sa maalo na karagatan, dulot yan ng Northeast Monsoon. Habang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alo naman sa nalalabing seaboards ng ating bansa. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.